Magpunta ng Nineveh, punta sa kabila, papuntang Turkey. Nakatulog siya, palatandaan ng akala niya, natakasan ng kapatid. Wala nila. Hindi na siguro tatagos at lalakad sa tubig. Ang propesiya ng Diyos, nagkakabuli siya. Nagpadala ang Diyos ng bagyo. Nagsimula na po na maging masalimuot ang buhay ni Jonah. Bakit po? Sa pagtakas at hindi pagtupad sa pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po ang buhay natin? Yan ang din po, magiging masalimuot. Sino po naka-experience niyan? Naging masalimuot ang ating buhay dahil we choose not to follow His direction. Marami po niya. Kumuha ng bagay. Nagpadala ang Lord ng bagyo. At sabi, nalog-alog na sila. Nakaramdamin niya mga kasama sila. Bakit nangyayari ito? Nakita namin si Jonah natutulog. Kung ikaw, bakit? Hindi pa rin tumitigil ng bagyo. Sinabi na ngayon ni Jonah, hindi ako yun. Kinuwento niya lahat kung bakit nangyayari ang bagay na binabagyo sila na ikamamatay. Alam niyo po ba isang danger pa kapag tayo may tumatakas at hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos? Maging yung mga kasama natin napapahamak. Hindi si Jonah. Siya lang ang tumakbo, pero yung mga kasama niya sa barko. Kataranta rin. Kasi yung ating hindi pagsunod, nandadamay. Yes. Sinabi niya ngayon sa kanyang mga kasama ng mga tripulante, ako yun. Kaya nga aking suggestion sa inyo, tumigil na ang unos na ito, itapon niyo ako sa dagat. Tawag doon, suicide. Di po ba? Bumabagyo. Raging sea, ang sabi sa Bible, at ikaw ay magpapatapon, ay tawag din suicide. Suicide yun. Ang solusyon niya, hindi suicide na. Pero alam niyo mo ba, mabuti ang Diyos. Hindi ko pa rin anong ginawa ng Panginoon? Ginawa ng mga tao, tripulante, siya ay alam niyo po, pag nasa tubig ka na, maski walang bagyo, nag-iisa ka sa tubig na malalim sa lao, tila baga patay ka na. Ibas, ano kaya ang feeling? Isang po nasa barko kami noon, ini-imagine ko ako lang nasa gitna at ganun kalayo, wala akong matanaw. Wala kang makakapitan, walang salpabitan. Lalo ba walang salpabitan? Kaya ang feeling hihagis sa talaga, wala na patay na. Pero ang Lord talaga nang persistent. Sabi ng Lord, isda, malaking isda. Eksakto, paghulog kay John habang siya nagtatalagpisaw doon. Pero malaking isda na pinadala din ng Diyos. Binagyo, tinagis sa dagat, kinain ng isda. Anong buhay nun? Maganda ba yun? 3 araw ka, sabi sa Bible, 3 araw si Jonah nasa loob ng isda. Natin ang langsa. Diba? Tanggal ka lang ng hasang. Malangsa na. Ikaw nasa loob. Lalo pa po. Naging masalimuot, naging komplikado ang buhay ni Jonah nang siya po ay hindi sumunod sa instruction ng Diyos. Nagpatagal-tagal pa siya. At ang siya nasa ilalim na po, 3 araw, na-realize niya ang verse 2. Si Jonah po ay nagsimula ng makalala niya. Ako po, nagkamali ako. Sabi dito na, then Jonah in verse 2, pray to the Lord, his God, from the fish belly. Nasimula na siya manalangin. Bakit po siya nag-pray? Nakita na po ni Jonah ang tunay na kanyang kalalagayan. Tayo muna, ang aking sitwasyon, lalong lumalalim. Binagyo ako. Hinagod at pahagis sa tulo. Ngayon naman, hindi pa rin ako mamatay-matay. Nasa tiyan pa rin ako ng isa. Lalo po nagiging komplikado. Na-realize niya, tayo muna, hindi tama ito. Nagkaroon siya ng kaisipan at nagsimula na siyang tumawag sa Diyos. Mga kaibigan, walang sitwasyon na meron tayo ngayon. Ako, basta kung alam mo lang ang pakiramdam na ikay nasa bulkan. Ganun ang aking pakiramdam. Kung alam mo lang kung anong pakiramdam na para nasa loob ng pressure cooker. Alam niyo po, ano man ang ating sitwasyon, alalahanin mo lang tumawag sa Kanya. Amen. Liligtas ka.
Kinalala niya ang ating Panginoon sa gitna ng pagkakasal. Immediately, ano kong ginawa? Inutusan ng Panginoon. Sabi ko lang, nakakatawa doon, si Jonah po, itong araw, hindi po siya nalusaw. Maganda yung pagka-lamon sa kanya ng isda, hindi pinag-iyak na. Sinabi doon, sa Jonah, itong araw nagpagaling ng kanyang sukat. Ibig sabihin, yung pagkaswalo sa kanya, talagang suwabe. Talagang ringless. Suwabe gano'n. At inutusan ng Panginoon ang malaking isda na kung saan siya ay ilubang. Ilan po sa atin na naranasan ng pakiramdam na yung parang impyerno na natin. Parang impyerno. Pero din si Jonah. Sabi ng Panginoon, ang aking pakiramdam para ako nasa impyerno na. Kapatid, walang lalim ng buhay na hindi ka kayang abutin ng Diyos kung tatawag ka lamang sa Kanya. Iiyak lang itaas ang ating pong mga tinig. Hindi po sa pagreklamo. Listen to this. We lift our voice to God, not in complaint. Kung hindi, with thanksgiving, lift your voice to Him. At didilig ka at aabutin ka ng Diyos. Sino po gusto nang isukar ng isda? Sino may mga sitwasyon na andun pa rin sa may siya ng isda? Gusto mo pang lumaya? Cry out to the Lord. Tumawag ka sa ating Diyos sa buhay na umiibig sa iyo. Even right now, palalayanin tayo. Amen? Hindi po ang mabuti ang ating Diyos? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. At ano po nangyari? So may verse 3, na siya po isuka na. Okay? In verse 10 of chapter 2. So the Lord spoke the fish in vomited Jonah on the dry land. In verse chapter 3. Now, look at this. Now, ngayon, pagkatapos ng nangyari, sa verse 1, chapter 1. Now the word of the Lord came to Jonah the second time. Nagsalita muli ang Panginoon sa pangalawang beses kay Jonah. At ano pong sinabi ng Lord? Saying, arise, go to Nineveh. May nagbago po ba? Wala pong nagbago. Hindi tumigil ang Panginoon sa buhay ni Jonah hanggat hindi siya kikilos. Pero makikita po natin, si Jonah po the second time, siya po ay sumunod na. Pero after all of those troubles, nangyari ito. Ano pong ating makikita? Praise God. Meron po tayong Diyos, kasi po tayong wanta, meron tayong Diyos na nagbibigay ng maraming tsansa. Nadapa ka minsan, rather, tumayo ka lang, iniibig ka ng Diyos. Amen. Nagkamali tayo, gumawa tayo ng hindi magandang bagay, nakasakit tayo, nasaktan natin ang ating sarili dahil sa ating maling desisyon. Sister, may liwanag ka na ngayon, tumayo ka. Hallelujah. At meron tumutulong mula sa ating Panginoon. Magbago ng buhay, lumakad sa tama, ngayon meron ka ng liwanag. Amen. Sapagkat sa Panginoon, sabi ng Lord, for your sins and iniquities, I will remember no more. Amen. Huwag na po natin, kung ang Diyos kinalimutan niya na lahat ng ating mga pagkakamali, sino kang para dapat alalahanin pa? Kung ang Diyos niya kinalimutan na ba't mo alalahanin pa? Amen. Ang Diyos kinalimutan ng lahat. Amen. Nakalimutan natin ang lahat ng mga mapapait, mga pangit na mga pangyayari sa ating mga buhay. And let us move on with God. Amen? Amen. Amen. Kapatid, bagong buhay na ngayon. Amen. Amen. Bagong simula kay Kristo. Amen. Amen. May pag-asa sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Ang pangpito po ay ating makikita. When we try to help those who are not called to help, ang buhay po ay nagiging pasalimuot kapag tayo po ay tumutulong doon sa mga taong hindi naman tayo tinawag na tumulong. Maski ikaw ay punong-puno ng barya at lahat ng mga mangihingi sa iyo sa kalye ay bibigyan mo. For example, may daraang sasakyan. May barya ka. Ay, gusto mo, lahat yan, lahat ang nakakatok sa akin, at titigin doon, palimos ko.
Ilang heart mong tumulong. Alam niyo po ba, pag-ikot mo, yung dami ng barya mong hinanda,